What's up mga kaboss amo? Welcome back sa ating channel at nandito ngayon tayo sa Yamaha Santa Maria branch upang i-review ang bagong labas na Yamaha Mio Passion 2022. Alamin natin ang specs at mga features nito. Huwag na po natin pahabain mga boss amo, pisahan na po natin. Let's go! Engine specs muna tayo mga boss. Siya ay air-cooled, 4-stroke at SOHC. Siya ay 2-valve at single cylinder. Ang displacement meron siyang 125cc. Ang bore by stroke meron siyang 52.4 by 57.9 mm. Ang compression ratio meron siyang 11.0:1. Pagdating naman sa maximum horsepower, meron siyang 6.2 kilowatts per 6,500 RPM. Ang maximum torque naman ay 9.9 Nm per 5,000 RPM. Ang engine oil capacity meron po siyang 0.84 liters. Ang fuel supply system ay fuel injection. So ito na nga mga boss, i-review na natin ang Yamaha Passion. Napaka-classic po ng itsura niya mga kaboss amo. Ang color po nito, red po siya na glossy. So sobrang ganda po niya sa personal. Meron na po siyang blue core hybrid mga kaboss amo, kung saan po ang engine nito ay mas pinaganda po pagdating po sa mga uphill ride. Tapos pagka meron po tayong angkas, hindi na rin po ganun mahihirapan yung makina. So search na lang po yung blue core hybrid para sa mas maraming information. Yung headlight po nito mga kaboss amo, naka LED na po ang headlight niya. Tapos meron po siya ditong logo ni Yamaha sa bandang gitna. Then mapapansin din po natin yung nabagong classic na signal light. So meron po siyang blurred. So ayun o, mapapansin yung mga kaboss amo na binago po nila yung design ng signal light. So okay naman, bumagay naman siya sa itsura ng motor. Sa bandang ibaba naman mga kaboss amo, ang braking system nito, ayan, naka-hydraulic disc brake po siya, single piston. Then, yung gulong po nito mga kaboss amo, napaka-solid kasi po, Dunlop na po yung gulong na inilagay dito. Alam naman po natin mga kaboss amo, isa si Dunlop sa mga solid na gulong na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So, hindi na po tayo magpapalit. Ang size naman po ng gulong niya is 110 110/70 by 12 po. So tama po kayo mga boss. 12 lang po ang size ng gulong ng Passion. So classic na classic po ang datingan. Tapos dito naman po ang mapapansin niyo po sa kanyang bandang panel gauge, naka-inverted po ang tawag diyan, inverted digital panel. So ibig sabihin po para po siyang nakabaligtad. Ayan, so ito naman po yung mga lever niya. So ayan, goods po yung mga lever. Meron po yung brake lock kung tinatawag nila. Tapos mga boss mo, yung mga switch po niya, ito i-check po natin. So meron po ditong idle stop kung tinatawag nila. So may idle stop na po siya. Ibig sabihin na goods po siya, mas fuel efficient na po siya. So dito naman po meron na po siyang built-in hazard sa bandang kanan po. So hindi na po tayo magpapa-install or hindi na tayo magkakabit. Sa kabila naman mga kaboss mo, parang sa mga ordinary lang din na motor, nandito rin yung para sa busina at sa mga ilaw. Yung susian naman niya mga kaboss mo, ayan, hindi pa po siya keyless. So, meron disusi pa rin po siya mga kaboss mo. Pero meron naman po siyang anti-lock na tinatawag or shutter lock kung tawagin. Tapos dito po meron na po siyang lagayan ng mga pinamili natin. Mga gulay-gulay. Meron na po tayong sabitan dito mga boss. So dalawa po 'yan. Hindi lang po nag-iisa. Meron pa pong isa. So 'di ba? So may libreng hook na tayo kaya sangka pa 'di ba? Diyan naman po mga kaboss amo, nandiyan din po yung battery sa ilalim. So wag po kayong mag-alala mga kaboss amo kasi po kaya nilagay yan dyan mga boss dahil sealed naman po yan. Yung bulsa naman po niya, ayun, kung mapapansin nyo, liit lang. So, nagkasya lang po yung kamay ko. Ayan. So, meron din po siya dito mga kabasama na another bulsa. So, meron po yung charging port sa loob. Hindi lang po makita kasi madilim. Against the lightning po tayo dito mga boss. So, ayan, sinara ko na po siya.
So, goods na rin po kasi iwas lobat na po lalo sa mga rider. At ito pa ang pinakamalupit dito mga boss. Meron na rin po siyang features ng Yamaha Y-Connect kung saan po pwede mo makita yung mga ibang information ng motor mo gamit ang cellphone. So, i-activate nyo lang po yun. So, search na lang po mga boss amo kung paano i-activate ang Y-Connect. So, goods na rin po yun para sa motor na ito. So, ang side naman po niya, ayan, may pasyo po na nakalagay. So, sobrang classic lang po ang datingan talaga mga boss. At ito naman po yung design ng panggilid niya. Wala po siyang kickstart mga kaboss amo. So, electric start only lang po ang starting system nito. Ayan, dito nyo lang po siya i-start. So, syempre mga boss amo, nauso na po yung mga walang kickstarter. So, kaya mag-alala mga kaboss amo, ang pagkakalam ko may voltmeter naman po siya dun sa digital panel niya. So, hindi lang po natin makita kasi hindi pa naka-activate. So, sobrang simple lang din po nung apakan ng angkas. Hindi po siya halata kapag tinupi po natin. So, grabe napaka-solid po na itong motor na to mga kaboss amo. At syempre mga kaboss amo, hindi pa po siya wala pa po siyang radiator. So, air-cooled lang po. Pero goods na rin po yan mga kaboss amo. Iwas na lang po tayo sa walang patayan ng motor kapag nagla-rides tayo. So, ipapahinga din po natin. So, sa likod naman mga kaboss amo, Dunlop din po. Meron naman po siyang 110/70 by 12. Ayan po yung size mga boss amo. So, tama po kayo mga boss. Halos parehas po ang harap at likod na gulong nila. So, abala na po kayo mga boss amo kung papalitan nyo ng mas maliit yung harap or goods na po yan. Pero syempre, para sa akin mga boss amo, stock is good. So, kung ako magkakaroon po nito, hindi ko na po papalitan yan mga boss. So, goods na yan. Ang taillight naman niya mga kaboss amo, tignan nyo po, napaka-classic ng dating. 'Di ba? Para pong itsura mukha ni Cell. Parang mata ni Cell. Yung mga signal light niya. So, ang ganda mga kaboss amo, lalo-lalo sa personal. So, yan. Kaya po tayo nagbablog para mas makita nyo ng malapitan yung mga motor na bagong labas. So, ayan mga boss. Meron din po siya ditong carrier sa likuran. Ayan. Tapos, try natin buksan yung upuan. Yan. So, ayan mga kaboss amo, meron po siyang under seat storage na 17.8 liters. So, di ko lang po sure kung kakasya po yung mga helmet dito. Kasi hindi ko po na-try. Wala po tayong dalang pangsubok. So, yung motor natin, yung helmet nasa labas. So, ayan, doon nyo rin po makikita yung mga maintenance dito sa Mio Pasio. Diyan po nakalagay. Kung pag magpapatune na po kayo, diyan po nakalagay yung mga sukat. Alright, 17.8 liters is good. So, dito naman mga boss amo, diyan yung ini-scan kapag i-ano po natin, i-activate yung Y-Connect na tinatawag nila. So, tinakpan ko lang po siya ng daliri. Then, ito naman mga kaboss amo, yung carrier or yung grab bar. So, napaka-classic rin po ng datingan at okay na okay po siyang hawakan. Kasi minsan yung mga carrier, antitigas. So, ito mga boss, goods. Then, yung seat cover po niya mga kaboss amo, sobrang lambot po ng upuan at sobrang ganda dahil black na black lang. So, simple lang mga kaboss amo. Simple is beauty. So, try natin sakayan mga kaboss amo. So, ayan. Kasyang-kasya po yung pako kahit po 1 tonelada yung laki. So, goods naman mga boss. Maluwang naman po yung gulay board niya. So, hindi naman tumatama yung tuhod natin. So, sobrang luwag po mga kaboss amo. So, ayan. Kung mapapansin nyo, napakalupit. Ito yung sinasabi ko kaninang brake lock mga boss. So, pag ipapark natin, mas maganda iba-brake lock natin para safe yung ating motor kung sakaling bumili po kayo ng Mio Pasio na ito. So, ayan. May tingin mga kaboss amo si boss. Mukhang bibili na yung Mio Pasio. Nagustuhan po yata niya yung design. Kasi, pag mahilig ka po sa mga classic, katulad ng mga Yamaha Pino, may in love ka po dito. So, ito pa mga boss, yung ibang information ni Yamaha Mio Pasio. So, meron po siyang seat height na 750 mm. Meron naman po siyang wheelbase na 1,280 mm. At minimum ground clearance
na 135 mm. Ang wet weight naman po niya ay 95 kilograms. So ibig sabihin, meron na po siya nung langis at naka-full tank na rin po yung gas tank po ng ating Mio Pasio. Meron naman po siyang fuel tank capacity na 5.1 liters kung saan ay mas gumanda po dahil sa mga dating mga Mio, meron lang po silang around 3.4 liters lang po. Dito po, 5.1 liters na po ang kasya. Tapos mga boss, nagkakahalaga lang po ang Mio Passion na 88,900 SRP po niyan mga boss amo. Sa installment, nakadepende na po yan sa kasa na kukuhanan po natin or sa mga dealer. Tapos meron po tong tatlong kulay. Cyan, red at ivory white. So ito po yung kulay red na glossy. So idadagdag ko lang din pala mga boss, ang makina po or ang starter po ng Mio Passion na ito ay naka SMG na po siya. Ibig sabihin is Smart Motor Generator. So ang ibig sabihin lang po nito sa simpleng paliwanag, mas tahimik po yung makina niya kapag ini-start po natin. Hindi po katulad yung mga iba, 'di ba pag ini-start po natin napakaingay ng garalgal. So ito po pinix na po ni Yamaha yon dahil sa SMG na features. Kaya sobrang solid po ng motor na ito. So yun mga kaboss amo, napakaganda lalo na sa personal pag nakita po natin yan. So yun lang mga boss amo, maraming salamat sa laging pagsama sa mga vlog natin at lagi nyo pong abangan yung mga ipipictures nating motor dito sa ating channel. So maraming salamat ulit mga boss amo, shoutout po sa inyong lahat at salamat sa suporta. So salamat din po dito sa Yamaha Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan sa pagpayag na i-vlog po natin. Yung address po nila mga boss amo nasa description box po natin. Puntahan nyo na lang po ito dito mga kaboss amo sa mga interesado. At God bless mga kaboss amo. Maraming salamat. See you sa next vlog. Peace!